nakikita nyo, nandun yung dugo sa muscle. Sa workout pa lang, nag-tear na kami ng muscle. Hindi iba yung tear, yung punit, iba yun. Micro-tear. Doon pa lang sa workout, nag-tear na siya ng muscle. Wala pa yung mga workout sa sinasabi nyo, yung mga superset. Wala pa dyan yung tricep. Wala pa din yung triple drop, single drop, drop set. Wala pa dun sa ginawa nila. Inayos ko lang yung tempo, binigyan ko lang, pinansin ko lang yung range of motion niya. Hindi pa kami nag-RIR. Hindi pa kami nag-RIR. Kasi mahirap yung RIR. Hahanapin nyo yan eh. Hahanapin nyo lagi yan eh. Practicein nyo yan yung repetition. Ito lang yung ginawa namin. Tempo tsaka ROM. Pero yung intensity, failure ka agad, di ba? So ngayon, wala pa yung side races. So imagine mo, nag-RIR ka sa shoulder press, dumbbell press, followed by slow tempo na side races, followed by side races na partial. Oh, ano pa? Arnold press. Nabalik ka sa RIR or superset ng bent over and upright row. Tapos yung bent over and upright row mo, medyo slightly slow tempo. Ano mararamdaman nyo na? Hindi nyo na kailangan buhatin yung pinakamagabigat. So save na agad yung mga ligaments and joints nyo. Muscle nyo, suffer na. So may tama pa yung pagkain mo. Tapos sa supplementation, kompleto ka ng micronutrients. Yung hindi ko na-explain kanina. Vitamins, yun ang may pinaka-neglected. So ano mangyayari? Automatic. Malaki yung tao. Ano kayo ng muscle? Maraming factors kaya hindi natin na-achieve yung mga goal natin. Maraming info na hindi pa napapabayaan. Maaaring alam ninyo, nadaanan ninyo, napanood ninyo, narinig nyo sa akin, narinig nyo sa ibang coaches, pero napapabayaan or nakakalimutan. Pero lahat yan plays a big role pag pinag-isa-isahin mo. Diba? Micronutrients, papatayin niya yung stress. Diba? Yung stress na accumulate nyo on a daily basis, napapatay niya. Toxin yan. Ang stress is cortisol. Ang cortisol ang kalaban ng muscle. Yun ang kumakain ng muscle. Diba? Kaya nga pag mataas ang cortisol mo, makakasakit ka. Diba? Kaya nga sabi na iba namamatay dahil sa stress. Si cortisol, kinakain niya yung muscle mo. Kaya kami, pag nag-compete, makita nyo, isang linggo din ako nagkatrabaho. Kaya rin nakita nyo, huling prep ko, huling show ko, Muscle Factory last year, ang liit ko, 69 kilos, never ako nag-compete ng 69. Ang competition ko 74. Pero bakit? Dahil sunod-sunod yung seminar ko. A week bago yung show day, a week before the show, nasa vegan ako, nag-drive ako pa uwi. Pagdating dito, pick-week. So imagine niyo, pagdating dito, wala ng carbs. 50 grams na lang. Nung nandun ako, 100 grams. Tapos nag-drive ako, pa uwi. Oh, sinong hindi mo stress? Kahit isang linggo, din ako gumalaw ng bahay. For 3 days, nag-carb up ako ng 600 grams per day. Yung timba ko, bumababa pa. Ibig sabihin, yung katawan ko, napagod ng todo. So, importante sa atin, during workout time natin, laging micronutrients. Mas maano ko pa yung mga vitamins kaysa sa too much yung supplementation. Kahit na endorser ako, kahit na may negosyo ko na way, mga supplements, hindi ako basta-basta nagbibigay ng supplementation protocol. Mas gusto ko talaga yung all pagkain, whole food, tapos vitamins. Vitamin C, soluble. Lagi nasa labas, exposed kayo sa pollutants, vitamin C. Okay? Magnesium, sodium, and potassium. Bakit? Pag nag-gym kayo sa hindi aircon, pawis kayo ng pawis. Diba? Yun ang nilalabas nyo pag nagpawis kayo ng todo. Kailangan nyo ibalik, replenish nyo. Otherwise, hindi kayo makaperform. Mas lalong walang tamang performance sa training. Okay? Liver and kidney, kung mataas yung mga madumi kayo kumain, di ba? Okay, ngayon kung mga roided kayo, magko-compete, then siyempre kailangan nyo mga yan. Omega-3, kailangan nyo yan to counter the bad cholesterol. So talagang nakarely ako sa heavily on micronutrients. Supplementation, kung budgeted ako, gagamitin ko siya sa whey and creatine lang. Kung andun lang yung budget ko. Ngayon, kung may extra kayo, then saka kayo tumingin sa pre-workout, kung kailangan nyo ng extra kick, warin, hapon na kayo nag-workout, bili kayo ng stimulant pre-workout kasi dagdag para ma-perform nyo yung training na intensify nyo yung training. Okay? Any questions pa guys? Kasi patapos na yung seminar natin. Yung matatanggap yung certification is certification niya na magagamit nyo as your portfolio pandagdag sa resume. Kasi sa buong Pilipinas naman,
gyms dito, maganda naman yung reputation natin. Pero sa mga magkakareer as a coach dito, I highly suggest na huwag kayo dyan hihinto. Ngayon, ongoing IFPB Academy today. Ongoing sila today and tomorrow, IFPB Academy licensing. So yung mga estudyante ko na seryoso, dun ko pinag-take after nila sa akin. Nandun sila ngayon, matatapos sila bukas, exam nila bukas. Ang next yan is on July. Sa July, merong basic and basic nutrition sa July. That's 15,000. And then merong face-to-face sa July. 30,000 yun. Pero pupunta yung professor from Brazil. Ako lang yung face nila dahil sa lahat ng ginawa nila ng previous years, ako yung pioneer. Isa ako doon sa mga classes na pioneering kami. Pati hanggang masters kasi kinuha ko. Kaya makikita nyo sa poster, puro mukha ko. Kasi ako yung nagkumabot ng masteral sa kanila. Siyempre, yung ano nila. Tsaka alam nila, kilala eh. Kaya mautak yung mga yan. Pero maganda kasi pupunta sila rito. Unlike sa ibang federation like American Council of Exercise, IFPA, meron yan sa Pilipinas. Ano eh, module lang eh. Bigyan na kayo ng module eh. Medyo mas gusto nyo, kung talagang gusto nyo matuto talaga mas maganda either face-to-face or Zoom. Pero sa July, pupunta sila rito, may Zoom. Pag sinabi nyo yung pangalan ko, pwede kayong maghulugan. Okay, ngayon pala, basta tapusin nyo ha. Baka ako hubungin pag hindi nyo natapos yung hulugan. Okay? Kausapin nyo sila kung gusto nyo, message nyo ng IFBB Philippines. Nalaman ko po kay Coach Chipe na meron kayo sa July. Basic nutrition, 15,000. Kung gusto nyo yun lang. Marami kayo, mas advanced pa rin matutunan nyo. And then, yung face-to-face nila is trainer's course ulit. Pagiging trainer. Tapos kung may functional kukunin nyo, maaaring maging magkakaklase tayo. Kasi kukunin ko yung functional naman nila. Again, July din yan. Hindi ko maalala yung specific date. Okay. So yung functional, kung mga coaches kayo, ang pila nasa functional. Kasi majority na nag-workout sa gym, hindi naman lahat gusto lumaki. Lahat gusto mag-workout. Gusto matuto. So yung functional, very key yan. Ako sa karir ko, functional talaga yung nakarelay ako. Andun yung mga tao may pagbabayad. Yung mga gymmers sa ganyan, yung ay naku, may pambayad din. Ay naku, wala yan. Sakit sa ulo. Hindi, joke lang. Functional. Joke lang yun, may mga tao na yun. Siyempre mga estudyante, wala talaga yun. Mga functional. Mga functional kasi, yun yung mga retired na magtrabaho. Mga kumita na ng malalaki. Tapos nakaupo lang yun sa trabaho nila. Kasi mayayaman na yun eh. So kailangan niyang gumalaw. Andun ng pera. Trust me. Nasa functional ng pera. Andun ha. Okay. Question. Simula umpisa. Huwag niyo na papaulit. Papasingin ko kayo. Guys, ubusin niyo na ito. Konti na lang. Please. 600 na lang. Kano? 650? Ako yung nagmamakaawa na para ang bigat kasi iuwi ha. 650 ba? 600? 650. Yung plain ha. Wala nang acid. Dalawa na lang yata. Yung acid lang mamahal. So, ubusin niyo na lang yung after na sa seminar. Question. Lapitan mo na si Karina. Asa ba si Karina? Ubusin mo na. Kumuha ka na dyan. Okay. Pero lapit mo na kay Karina. Para isang bayaran na lang. Questions guys? Mas mura yan. 650 na lang yun. Mahal yan suot mo eh. Naintindihan niyo ba? Ba't wala nagtatanong? Naintindihan niyo naman ha? From the start. Malinaw naman siguro. Yes, sir. Sir, balik tayo sa location. Sa surplus, saka sa deficit, ang advisable is 500. Ang highest is 500. Sorry. Okay. So, Highest lang. highest. How low can we go low? What do you mean? How high can you go low? Sa Kasi may calories, mga competition kumari na mga 100 days. modeling competition na walang time frame, biglaan na lang. Oo. So, Tawag doon is crash diet. yun. Pag kinakarash diet namin, 500 calories, 500 activities sabay. So total of 1,000. So, doon pinapawis sa activities. Okay. Grabe yung mga nagmamadali, kaya hindi ako tumatanggap ng Kaya ko kung madalian, ang problema lang yung sobrang grueling. Yung biglaan talaga, minsan no choice ka eh, kasi alam naman niya eh. Alam niya na mahirap eh. So ikaw, kailangan mo gawin, 500 calories, 500 ang activity. So total 1,000, mabilis yun, o 1,000. Sobrang bilis, kaya lang, mabilis din Pero alam naman ninyo eh, alam niya yung pinasok niya. Si Sir lang maraming magandang tanong, baka nahiya kayo ha? May question ba Sir? Okay na.
marami pa sana pero hindi kaya mo hindi makumpose. Hindi makompose yung question. Mamaya, pag ano? Kasi ako lang, okay na. Hindi lang naman mas ano po kaya mas reliable or Ano daw yung mas reliable, raw weight or cook weight? Ang problema kasi sa cook weight, iba-iba yung form ng pagluto eh. Pag in-air fry mo masyado magaan. Pag pinakuluan mo, bibigat. Rely ka na lang sa raw. Huwag mo lang gagawin, pag tinibang mo ng raw, titibang mo yung panang cook, sasakit ang ulo mo nun. Ibig sabihin, pag tinibang mo siya ng raw, ang naka-data sa inyo is raw. Bahala ka na paano mo lutuin niya. Gusto mo, ulingin mo yun, gawin mo uling, kainin mo, parehas pa rin yun. Diba? Parehas pa rin yun. Kasi kinuha mo sa raw. Okay, ang the way na pagluto kasi nagbabago yung timbang ng pagkain. Kaya, like kamote, pag in-airfry mo kamote, gumagaan. Pag pinakuluan mo, which is yung typical, dati naman walang airfry ang kamote, di ba? Sinahain yung luto natin nun, tsaka pakulo. Bumibigat siya. Di kunin mo na lang sa raw, para hindi ka na maguluhan. Kaysa kunin mo sa timbang. Well, actually, maraming nalilito dyan. Kailangan nyo lang naman guys na malaman nyo yung raw macronutrients niya. Available lahat yan through Google. Hindi naman tulad ng araw pa, hirapan talaga. Hmm? Yun niya, bibili ni Karina lahat yan. Yes ma'am, yes ma'am. Best workout split. Best workout split. Okay. Marami nagtatanong sa akin, lagi pag nagla-live ako, anong best workout split? Ang lagi ko lang tanong sa kanila, okay lang sa akin na mag-PPL kayo, upper-lower kayo, bro split kayo. Pag sabi natin bro split, 1 muscle per day. Okay lang yun. As long as na-intensify mo yung muscle na wino-workout mo. Ngayon, kung nag-push day ka, chest and shoulder, tapos chest lang yung nabigyan mo ng ganong klaseng intensity tulad ng pinagawa ko kay Jacob, then ano nangyari sa shoulder mo? Hindi mo nabigyan ng intensity. Hindi sabay yung pag-gain nila. Ngayon, kung magagawa mo na push day, chest support, chest focus, push day, shoulder focus, pwede rin yun. Okay? Basta ang goal ninyo, pag nag-set kayo ng split, mabigyan ninyo ng enough time yung muscle to grow, meaning rest. Tapos, ma-intensify mo. Dapat, pag nabigyan mo yung training na yun, between 2 to 3 days before mo ulit siyang gawin. Dapat sa 2 to 3 days na yun, nagre-recover, nafe-feel mo na kailangan niyang mag-recover. Otherwise, hindi mo na-training ng tama. Kaya, yung upper-lower, depende naman yan sa schedule na kaya nyo i-commit. So again, titingnan nyo rin yung schedule ninyo. Kung kaya mo i-commit yung 3, 4, 5 times, 6 times a week, doon mo malalaman kung anong best. Ang upper kasi problema, ang daming muscle involved. Chest, back, shoulder, arms. So, ang laki ng muscle sa back para magbigay mo yung intensity, baka mag-suffer naman yung ibang muscle group. Unless nasa beginner stage talaga, na wala pa masyadong muscle, okay lang sa akin upper-lower. Kaya estudyante, 2 to 3 times para makarecover din siya. Hindi naman araw-araw, tapos hindi makarecover yung katawan. Hindi mas lalong magne-negative effect. Ganun talaga ako mag-design ng program. Hindi siya para sa lahat. Depende sa everyday mo, sa lifestyle mo, sa schedule mo. Lalo kung nagtuturo ka pa ngayon ng Zumba, di grabe nung gamit ng energy. Kaya ang papayat niyo. Diba? Ang sexy niyo. Ilan taon na ba kayo? 48? Kama lang. Mamaya usap tayo. Ngayon, medyo ba? Mga ganyan, 46, 48, tignan nyo. Diba? Ang sexy. Kaedad lang tayo, lamang lang kayo ng konti. Question, meron pa? Nakita niyo yung kanina? Yung nakita niyo yung kanina sa sedentary lifestyle? Diba? So, paano i-construct yung program doon? Yun ang sinasabi ko. Kailangan nyo malaman ano yung sedentary. From sedentary, ano yung light active. Doon kayo magpo-construct ng program. Papunta sa, nabura ko kasi, papunta sa athlete. So, pagdating ng athlete, ang kasunod is moderate intensity. Ang moderate intensity, merong 3 activity at 3 training days. Yun yung sinasabi ko na pagpasok sa gym, sinusubukan na itong gamit. Pero, hindi marunong mo ng hypertrophy. Tama? So, ang program mo, from galing ka dun sa light active, papunta sa moderate. So, bibigyan mo lang siya ng program na paikot. Ba?
Dalawang chest, dalawang back, dalawang shoulder, dalawang legs. Walang hypertrophy, basta bigyan mo ng 3 sets, 2 sets. Kasi from light active, linagyan mo siya ng weight training. O ngayon, pupunta ka ngayon sa active. So pagdating sa active, gagawa mo ngayon siya ng structured progression training. Okay? Doon sa tukod, hindi ko kasi nalinaw, pero tukod doon yung sa how to structure proper programming. Yun yung kanina, yung doon sa TDE yun naka-base. Okay? Linawin natin. Ay, gusto ko. Nagtatanong. Okay? Again, stage 1, sedentary. So, yung pwede ko na, ang gagawin mong program para sa sedentary is light active. Ang program na gagawin mo is functional. Okay? Pagkatapos yan, ang kasunod na program, ang kasunod yan is moderate. Ang program na gagawin mo dyan is weight training. Okay? Naintindihan niyo ba yung sunod ko? Ako hindi ko maintindihan eh. Weight training movement without hypertrophy. Okay? Parang ano, kahirapan itindihin na. Okay? So yung moderate, ang program na gagawin nyo, tulad ng in-explain ko kanina, parang umikot ka lang. Binigyan mo na sila ng galaw, basically. Weight training kasi galing ka sa functional, no? Galing ka sa zero. Ito, zero talaga yan. Zero workouts yan. Okay? Pagkatapos yan, saka mo ngayon lalagyan ng okay? Pagdating sa active, saka mo ngayon lalagyan ng progressive training. Paano yung progressive training? Yun yung ginawa natin kanina. Dinemonstrate ni Jacob sa inyo. Ganyan mag-structure ng program. Kasunod yung athlete, ibang usapan yung competition na yun. Ang pasok ng nutrition. Strict. Ganyan mag-construct ng program. Akala nyo siguro paano gumawa ng program talaga yung papel, no? Nang mahaba, hindi ganun. Madali lang gumawa ng ganun. Ang pinakamahirap, yung tamang pag-structure ng program galing sa wala. Yun ang pinakamahirap. Ano yung, alam ka nang galing ka sa sedentary, lagay mo rito. Diba? Oo, hindi na babalik yun. Nangangayaw na kagad yung kliyente. Oo, wala na. Tsaka, diba? May ladder kasi through TDE. Dadaan kayo sa TDE. Yun yung scientific approach. Galing ka sa TDE, doon ka maka-structure ng program. Kasi automatic magbabago yung katawan ng tao nun. Automatic yun. Tsaka nutrition. Magkasabay yung nutrition dyan, di ba? May multiplier yan kanina. Lalo na sa mga nagtatrabaho dito ng commercial gym. Sino nasa commercial gyms dito? O nagtrabaho sa gym, maliban kay Jacob. Si Jacob taga DX. Sa kabilang branch. Sino yung mga nasa gyms dito? Ma'am, saan ka ma'am? PSP ka ba? Gusto nyo ba? Wala pa akong dividendo eh. Hindi, joke. Ikaw may problema mo. Saan PSP ka? Ayun sa'yo. Sa akin eh. Kasi kung saan nakita kayo, kulitin natin. Hindi, pero meron na. Delete pa kayo. Delete pa siya.
December, i-ratchet na. Pero moro na ako, moro din ako sa... Hindi ako na... Mas hindi ako convinced ako sa... Mas convinced ako with